The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Pastor Jeff, good morning! Good morning, Cha. Good morning, Ted. Ito na ang pambalance para sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay. Good morning. Cha, natuloy ba yung bike nyo? Hindi Ako ka hindi. natuloy. Kasi umulan, di ba? Lakas ng ulan ito nakaraan. Anong Sabado? Sabado, ang lakas ng ulan. Bike kami hindi. sa loob ng bahay. Ang akala ko, nabengkong ang rayos. Aray ko. Hindi! Alam mo, sabi ng Pag-asa ha, yung pag-uulan-ulan ngayon, lalo sa Southern Luzon, tuloy pa rin daw po yan, mga kapatid. Pero ikaw ba, Nabengkong Pastor? yung rayos. Ano yung bengkong? Ano ba ibig sabihin ng bengkong? Sa bigat. Ayan na tayo eh. Yan na naman kayo eh. Ginagawa niyo akong truck eh. So far sa lahat ng dinaanan kong tulay, Pastor Jeff Ginagawa and baby, ginagawa niyo akong truck eh. Ginagawa niyo akong overloaded. So far Wala po, naman ako sinasabi ha. sa lahat alam po mo, ng... alam mo ikaw kasi ang nagkakaroon ka agad Nag-assume na ako agad. ng konklusyon. Kaya nga, ano tawag mo? Adelantada, pinangungunahan mo. Nabengkong yung rayos. Ano yung rayos? Ano yung rayos, Pastor? Bigyan mo nga ng kausap to. Oo, Nagbabike ka, hindi mo alam. Mabira ka, Cha. ano yung rayos? Sumasampa lang ako bigla sa bike eh. Wala bang rayos yung bisikleta mo? Ano yun? Siguro meron. Gulong ba ng ano yun? Ang gamit. Gulong ng truck. Ano yung tsura nun? Walang Gulong ng rayos. truck. Fat bike kasi gamit ko eh. Alam mo yung fat bike? Fat bike. Tama, oo. Yung oversize ang gulong. Oo, yun. Para mas effort i-ahon. Oo nga. May rayos pa rin yun. Eto na nga, Pastor, Anyway, ginugulo mo kami. Kasi Happy si Monday, Pastor. JB Galganera, nagmamaneho rin ngayon. Nagmamaneho siya? Nakikinig sa atin. Oo. Ano minamaneho, truck? Morning, Kuya JB. Papunta sa kanilang press conference Ingat po, ng Alyansa Tigil Mina. O sige, so Brad Jeff, go ahead. Alright, good morning po sa ating mga taga-subaybay. Happy Monday. Alam niyo naman po, pag Monday, maganda ang ating tema. Kumbaga, pampakalma. Hindi, saka para inspirasyon din po. Ang ganda nung verse na nabasa ko, no? I-ano ko lang sa inyo dahil pagka-Lunes kasi, parang feeling natin minsan na-overwhelm po tayo, no? Alam natin yan, yung tala naman, another day, another challenge, another week ahead of me. Pero alam niyo po, lagi natin sinasabi rito, the fact na gising ka ngayon, it's already a blessing na ikaw'y humihinga ngayon. Kaya po ang ganda ng sinabi sa Deuteronomio 2:7, pinagpala kayo ni Yahweh sa lahat ng inyong ginawa. At hindi niya kayo hiniwalayan sa inyong paglalakbay sa disyerto sa loob ng 40 taon. Hindi kayo nagkulang sa anumang bagay. Alam niyo po yung kwento po na to, kinakausap po ni Moses, ito po mga Israelita, na sinasabi niya yung kabutihan ng Diyos at yung faithfulness ng Diyos. Nanggaling po ako dito mga 2-3 years ago sa disyerto na to ng Ehipto, no, papunta sa Israel. Talaga namang wala ka madadaan ng convenience store, wala ka mabibilan, okay? Kahit wiwian, wala, di ba? Dahil disyerto nga po. And yet, sa gitna ng disyerto, pinatunayan po ng Diyos that He created all things at may control siya sa lahat ng bagay. Ano po nangyari? For 40 years, ting umaga, umuulan po ng mana, yung puntinapay from heaven. Para siyang hamog, pagka sumikat na yung araw, nawawala. So ang sabi ng Diyos, kumuha lang kayo good for the day. Huwag kang kukuha ng sobra. Kasi bukas naman ng umaga, ako'y tapat sa pangako ko, uulan ulit ng mana from heaven. Alam niyo, para rin tayo yung mga Israelita, hindi naniniwala sa sinasabi ng Diyos. Yung iba kumuha ng 2, 3, 5 araw, pang 1 linggo. And sabi ng Diyos, yung sosobra sa gabi, mabubulok, magkakaroon ng uod, babaho sa buong camp. 2 milyon sila mahigit dun sa disyerto. And true enough, yung mga tao po na walang tiwala sa Diyos, mga tao na sakim, mga tao na greedy, nagkamal-kamal sila, nagtira for 1 month, for 2 months, na bulok po at kailangan i-rebuke pa sila ng Diyos. Bakit? Number 1, out of fear. Hindi ako naniniwala na si Lord magpo-provide. Kaya takot na takot ako magkulang, magpo-provide na ako para sa sarili ko ng kaya ko. Pangalawa, yung doubt nila sa goodness ni Lord. Paano kung bad trip siya bukas? Baka hindi magpaulan. Mahirap na, pare. Nasa gitna tayo ng disyerto. At pangatlo, talagang nag-trust sila sa sarili nilang kakayanan at sarili nilang kalakasan. Malakas naman ako, malaki katawan ko, kaya ko magbuhat ng 3 kaban, good for 2 months na to.
So pinapakita lang ng Diyos sa kanila, hindi ako magmamaliw sa salita ko. Hindi ko babaluktutin yung pangako ko sa inyo. Kung sinabi kong ting umaga, uulan diyan ng mana, gagawin ko yan. And true enough, for 40 years po, nagpo-provide ang Diyos sa kanila ng mana, not a single day, except po pagka Sabbath. Kaya pagka bago mag-Sabbath, sasabihin ni Lord, good for 2 days ang kunin nyo dahil bukas gusto ko mamahinga kayo sa pangangalap ng kakainin nyo. Ano po implikasyon sa atin ngayon? Number 1, kaya natin pagkatiwalaan ng salita ng Diyos. Ano man pong pinagdadaanan yung imposible ngayon. Gagaling ka ba o hindi? Magpo-provide ba si Lord o hindi? Kung ikay may relasyon sa Diyos, magtitiwala ka sa salita niya. Pag wala kang relasyon, wala na po ako magagawa dyan. Pag ikaw ang Diyos ng buhay mo, okay, ikaw yung nagkakamal sa illegal at immoral na pamamaraan para ma-secure mo yung future ng anak mo, ng apo mo. Yung iba nga dyan, secure na hanggang 100 taon. Ewan ko ba't ayaw pa rin tumigil magkamal sa illegal at immoral na pamamaraan. Naku po, hindi mo masisecure ang future ng mga pamilya mo other than having a relationship with Christ. Kaya po, again, gusto ko kayong paalalahanan. Ang Diyos kaya po mag-provide even sa hindi mo inaasahang pagkakataon. Magtiwala lamang tayo sa Kanya at patuloy tayong manalangin sa Kanya araw-araw. Deuteronomio 2:7, pinagpala kayo ni Yahweh sa lahat ng inyong ginawa at hindi kayo hiniwalayan sa inyong paglalakbay sa disyerto sa loob ng 40 taon, hindi kayo nagkulang ng anumang bagay. Ay manalangin, Panginoon, pinakita mo ang iyong pagiging mabuting ama sa mga anak mo sa disyerto, na sa kalagitnaan ng kanilang pagiging rebelde, sa kalagitnaan ng kanilang doubts and fear, nanatili ka, Lord, tapat. Lord, salamat po dahil ikaw pa rin ang Diyos na sinasamba namin ngayon. The same God ng mga Israelita sa disyerto is the same God na nakikinig ng aming mga dasal ngayon. So, Panginoon, sa mga nangangailangan ng kagalingan, sa kanilang mga karamdaman, sa nangangailangan ng probisyon, kailangan ng trabaho, sa nangangailangan ng restoration ng pamilyang sira, Lord, bigyan niyo po sila ng pag-asa na ikaw ang Diyos na tapat sa iyong mga pangako. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 And dear Lord, salamat po muli sa araw na ito, sa aming pakikinig po sa napakagandang aral mula po kay Brad Jeff. Lord, alagaan niyo po lagi si Brad. Bless his mission sa buong linggong ito ng kanyang pagmimisyon. Lord, salamat po muli sa araw na ito. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Batiin din natin na Brad Jeff, si Mama Del Macarandan, habang siya nagpapagaling, nanonood sa atin. Ikaw din ang kanyang inaabangan. Mama Del, God embrace you and heal you. Amen. Get well soon po. Magaling kayo, Mama Del. Yes, Pagsasama ko kayo sa aking mga dasal. Amen. Amen. Alright, good morning din kay paring Ray Del Pozo. At araw-araw din nakaantabay sa atin yan. Maganda umaga po sa inyo at sa iyong buong pamilya, paring Ray Del Pozo. Good morning. At sa mga good morning, super Mr. seniors, ha? Super seniors. Oh, yun. Ito, ha? Ito. Si Nanay Sinabi Kia mo. sa Kalapan, 98 years old. Okay? Wow. So happy birthday. Maganda umaga po sa inyo. Batiin ko rin si Lola Elena Teodoro sa Santa Cruz Occidental, Mindoro. Araw-araw din nanonood sa atin. Good morning po sa inyo. Ayan, ha? At si Nanay Olive Leones ng La Union. Maganda umaga rin po. Okay, Brad? Ed, may mga super seniors din ako. Akala mo ikaw lang. Hello, Tita Juliet Cruz at Tita Nelia Ogaleska. Lagi naka-tune in sa atin. Bago maligo yan. O, pakinggan na. Kaya minsan daw nadidelay yung ligo niya. At si Kuya Mon Castro ng Beamer dito sa tabi namin. Thank you so much. Nandito na si Joey Boy. Thank you for the help. Paalam na ako, Brad Ted. Lunes. Alam mo na. Alam na to. O kapaalam na ako, ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides sa ating The Daily Brad.